paano mapapanatiling masaya ang buhay mag-asawa. So, ito po yung ilang mga bagay-bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kami po ay papuntang opisina and we just thought na i-record ito. Sobrang kang seryoso. So, actually wala talaga tayong script. Hindi ko nga alam yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay biglaan lang. Ito naman ay ba't ka kunyaring nabigla? Ito naman ay, di ba, normal naman nating ginagawa na habang nagta-travel ay nag-uusap. So maganda rin siguro na ma-record natin ito at maibahagi natin yung ating pag-uusap. So bubuksan namin yung aming hindi tahanan. Sasakyan? Yung aming pag-uusap. Buksan namin ang aming sasakyan. Sabi kasi ng kaibigan ko, sabi niya pare, pag-vlog kayo. Lagay niya sa YouTube. Tapos wala nagsasubscribe. Kaya wala tayong subscriber, 0 subscriber. At I don't know kung may manonood nito. But I do think meron naman tayong magandang ma-share na tips sa kung paano mapanatiling masaya yung buhay mag-asawa. Alam nyo, long time ago, natutunan namin na yung pag-ibig, ano nga ba yung pag-ibig? Diba? Kasi tingin ko maraming hindi ganon ka successful yung kanilang pagsasama, hindi ganon ka kasaya ba? Ang daming disappointment, ang daming sakit kasi una-una hindi nila nauunawaan yung pong tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ikaw, Labs, anong tingin mo? Anong definition mo ba ng pag-ibig? Love. Ayan na, tinatanong na kita. Nalilang naman dablak ako. Pass mo na. Pampira naman. Sabi ko natutunan natin. Tapos napigla ka. Don't worry. Hindi ito live at hindi ko rin i-edit to. Una-una nakakatamad mag-edit at hindi ako masyadong magaling mag-edit So kung ano na yung na-record natin, eto na yun. Ito na yung isi-share ko. Alam niyo po, yun nga yung sabi ko maraming pagkakataon kasi hindi talaga natin naunawaan yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ano nga ba yung pag-ibig, di ba? Kapag tinanong, ano yung di ba? I love you. Pero kapag tanungin mo, ano ba yung pag-ibig? Ano ba yung love? Ito yung nararamdaman ko. Alam niyo po, mahal kita. Basta mahal kita, yun na yun. Parang hindi ako mabubuhay kapag wala ka. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Ayan. Yun yung yun yung danger kapag yun yung pangunawa natin sa salitang pag-ibig. Pwedeng tawaging infatuation yun. But yung love, sabi nga, is more than what you feel. It's more than an emotion. Love, yeah, that's the word. Love is a commitment. Love is a commitment to, care, commitment na sa relasyon nyo. At ayun, diba? Kasi yung emosyon na yan na nararamdaman natin ay temporary. Yeah, it's just temporary. Wala namang forever infatuated sa isang tao diba? Yeah, forever in love pero alam mo yun, yung emosyon na yan, yung bang parang yung mga how do you diba, how do you describe yung infatuation, yung parang nagmariwana. para kang laging high, pero diba may honeymoon stage kasi yung relasyon parang ka ng wake and bake. Wag naman. Uy, term yun. Okay, term ba yun? Okay, sige na nga, pagbigyan na natin. Pero again, love is more than an emotion. It's a commitment to care. And sabi ko nga, it only thrives,
kapag ka inaalagaan. At yung pag-aalaga na ito ay kailangang intentional tayo dito. Kailangan deliberate tayo dito kasi kapag ka hindi, malamang sa malamang kukupas yan at hindi talaga lalago. Ikaw naman, ano masasabi mo? Wait lang. Hindi ako ready. Oh no! Kanina pa tayo nag-usap. Ba't ganyan wala ka nang masabi? Yung sa, yung book na ginbasa. Ang book na binasa natin, I Choose Us ba yun? I Choose Us. Ano? There's 3 stages. Lakasan mo, hindi ka marinig. First is the infatuation. Oh, grabe, no? Then, next is ang mutual, ano tawag nun? Mutual, Hindi ko na, connection. patay tayo dyan. Patay tayo, nakalimutan. Mental block ako. Binasa mo yun, di ba? Yes. Ano natutunan mo doon? Yung syempre, kung at first sa married life, before baka mo Ano, bahala ka sa nagpasas. Parang takuhan, parang Hindi ako nahiya. I just... dalawa lang naman tayo. Mental block Although naka-record to, wag ka masyadong ma-conscious. Come on. Ito yung kauna-unahang... Hindi naman kauna-unahang vlog. But kauna-unahang... Vlog? Hindi nga kauna-unahan, no? Wala lang. Hindi all the time you do the talking. Hindi naman. Most of the time. Mga 99%. Parang hindi naman totoo yun. Okay, 90%. Grabe naman, sobrang exaggerated yun. Sige. 85%. Hindi naman. Siguro 70, hindi, siguro 60-40. Pwede Ay, lang ganun. 60-40. Oo naman. Ang dalas, may mga times na ang sobra ka ring madaldal bang tawag doon. Masalita lang. Pero most of the time, puro reaction na akin. Okay. Oh. Para kasi para kayong asawa ni Stephanie Su. So? That's crazy. Yun na yung sinasabi. Grabe, no? That's crazy. Ang laking ambag, Pero, ito na. Simulan na natin. May interaction ko na, Abi. 7 minutes na yung introduction natin. Wala pa tayong wala pang laman yung ating video. Ito yung mga tips tingin namin. So, this is not tawag nito. Tingin namin, baka tingin mo. Hindi, kasi ako magbibigay ng tips. Balaw na. Ma-agree lang ko. At mamaya magbigay ka rin ng tips mo. Okay. O kung meron kang, kaya Tip number 1. Unang-una, ito ang unang tip, yung komunikasyon ay napakahalaga. So tip number 1, communication. Communication is a king. Of course, napakahalaga ng komunikasyon sa pagsasama. Ang dami kasing ang daming tawag nito, frustration, disappointment, kasi hindi nami-meet yung expectation I think isa sa dahilan ng tampuhan, ng tensyon sa relasyon ay hindi nami-meet yung expectation. Bakit nga ba hindi nami-meet yung expectation? Kasi hindi kino-communicate. Nag-a-assume kasi tayo sa maraming pagkakataon na alam na ng kapartner natin yung gusto natin. Hindi naman natin sinasabi. So, kinakailangan matuto tayong mag-communicate. Naalala ko to, alam mo yung kwento? Actually, kwento ko na sa iyo to. Yung yung mag-asawa mag-anniversary. Alam mo na to, pero kunyari hindi mo alam. Kunyari, ano yun? Pag-anniversary sila. Ito yung kwento lang. But anyways, anniversary sila. At yung wife, sabi niya sa kanyang husband, Han, alam mo, kagabi na naginip ako. Isang napakagandang necklace suot-suot ko. Kumikinang-kinang. Yung gustong-gusto ko na necklace. Ano kayang ibig sabihin nun? Sabi ng wife. Sabi ng husband, malalaman mo mamaya pag uwi ko.
Kaya excited na yung wifey, ano? Kasi nga, malalaman niya eh. Pagdating ng asawa, mayroong dalang box. Ang ganda ng box eh. Parang ano, napaka-special talaga. Tapos may ribbon pa. yung ngiti niya, hindi niya mapigilan hanggang dito. Anyways, to cut the long story short, hindi naman actually long. Short story. Ah, To cut the short story short. eto na, pagbukas niya, boom! Boom! Ano Ah, yan? bomba? Eh, may mo boom? Alam mo yung pagbukas niya, isang maliit na aklat. Alam mo yung title ng book is Interpretation of dreams. yeah. Or ganun. But anyways, uso naman tong parinig kasi, 'di ba? Meron nga tayong parinig culture kung tawagin, but alam nyo no one really nothing really beats yung kapag directly sinasabi natin yung sa mga Facebook, i-diretso mo ba lang? ha? Sa Facebook, Hindi, saglit lang. Yung pinag-uusapan natin dito yung buhay mag-asawa. Paano mapapanatiling masaya? So, yeah, I do think kailangan nating matutunan yun na sabihin kung anong gusto nating sabihin, yung mga expectation natin. Naalala ko, eto saglit lang. Gusto ko sabihin. Alala ko yung it's very late at night. Matutulog na tayo. Sabi ko, ano bang gusto mo? Sabi niya, pero, okay, that was really straight. Ay, honest. Tama naman. It's candid. Yeah, she was very candid. Ang totoo naman. Yung gusto niya eh. Di, kung kaya naman natin ibigay yung gusto, bakit hindi? Ayun ang gusto niya eh, kaso... Diba? Kung kaya naman, sabi ko nga, kung kaya natin ibigay natin. At, ito, kapag sinabi natin yung gusto natin, wag naman tayong mag-expect na all the time may ibibigay. Paminsan kasi, demanding. Pwede naman tayong mag-meet halfway. Demanding Kaya, yung wife. Pero naalala ko This, I na. want that, I want this, I want that, I want this, I want that. Naalala ko last year, sabi mo, dami nang gasgas ng rilo ko. Uy, wala ko to kapapati-pati. Dami nang nagasgas. Hindi, ikaw yung mahilig sa rilo, hindi ako Nagano lang ako, I was just stating the fact. Yeah. Kasi mas gusto ko yung pera. Saglit lang. Ilang beses mo kayo sinabi yun. Kaya, hindi, okay lang naman yun. Kaya binila niya ako ng bagong rilo. Diverse what? Pambira, hindi yung diverse watch, that's a dress watch. Pero diverse to, automatic diverse nakasulat ako. Sorry, diverse ba? But it looks dressy. Anyways, saan na ba tayo? Ayan na, kailangan nating hindi ako mahilig sa rilo, pero mahilig na rin. Manasalaan lang kung pati-bati. Anyways, I know. But it gave, at least it gave me an idea na pwede. Na kailangan na. At least hindi siya sa want, sa need na, diba? Saglit lang, need ba yun? Hindi naman need yun. Meron ka pa naman you have diba, you have to watch as pa naman aside from that. Pero eto din naman kasi siguro kailangan din natin matutong magbasa between the lines. Ayun na. Kung nagpaparinig minsan, baka naman sige, parinig ba? matuto rin tayong but then again, kahit alam natin marunong tayong magbasa ng mga parinig, but then again, I think nothing beats yung pagsabi ng direkta, 'di ba? Bakit pa tayo nahihiya magsabi ng di ba, asawa mo naman yun? Guys are poor reading between lines. Guys are poor reading between Oo nga, kaya nga sinasabi natin na hindi naman tayo manghuhula at 'di ba? Gusto nating marinig yung talagang gusto para para maiwasan yung mga disappointment, 'di ba? Remember ko yung cousin ko. Ex-girlfriend niya. Okay. Tambal niya, basta ang cousin ko.
Filipino tayo kasi Filipino, okay. i-share ko to online. No, bakit? Sige na, okay. Okay. Kasi bakit With English. you can speak I English. remember my cousin. Joke. Ano? Okay, go. What about your Sabi ng cousin? pinsan ko, yung ex-girlfriend niya daw dati, nagkagalit sa kanya. Sabi niya, ano ba kasalanan ko? Wala naman akong nagawa. Sabi ng girlfriend niya, yun nga wala kang ginagawa. Bakit ka ba actually I think sa maraming sa maraming couples totoo 'yon. Diba? Wala naman akong ginagawa. Yun nga wala kang ginagawa. Yun nga wala kang ginagawa. Pero mas maganda sana ano ba yung gusto mong gawin niya? Diba? Yung mga bagay na ayaw mo, sabihin mo din. But of course, kailangan nating matutong magsabi ng maayos, magalang, at again, not all the time makukuha mo yung gusto mo. Sometimes, magmi-meet halfway kayo. Ay, okay lang yun. Ganun talaga. Diba? Kasi, tayo naman ay unique individuals. Lahat naman tayo. Wala namang kaparehong mag-isip na diba? Na bago kayo magsama, pareho na kayo ng pag-uugali, pareho na kayo ng mga gusto, wala namang completely na magkapareho talaga. So, kailangan natin i-communicate. Ako naman tingin ko, sa umpisa nung nag-uumpisa tayo, kahit pa paano, diba, natutunan natin mag-communicate. Although, yung sa umpisa medyo rough yun kasi maraming pwedeng magkaroon ng misunderstanding. Nakataya kasi dito minsan yung pride natin, yung ego natin, di ba? Kapag ka nagdi-disagree tayo, ayaw naman, marami sa atin kapag ka nagdi-disagree, ayaw naman, di ba? Kasi nga nakataya yung pride mo doon Pero kailangan nating ibaba yun para matuto tayong mag-communicate. I think kailangan nating matutong maging honest, maging straightforward, maging vulnerable din, sabihin natin, yung mga desires natin, even yung mga weaknesses natin, i-share natin yung sa spouse natin para matulungan tayo. 'Di ba yung mga ayaw natin, no? 'Di ba kinakailangan lang sabihin natin ng maayos. Marami tayong ayaw. 'Di ba? Ayoko na mabaho. Ayoko na maputi. Ayoko na masikip. So, movie yan. Movie ba yun? Pero instead na sabihin kasi natin minsan, nagugulat na lang yung partner natin, nagdadabog na tayo. So, tapos, alam, saan ang problema? Wala! Okay ka. Okay lang! Bakit ka ba umaabot sa ganun? Wala! Umaabot sa ganun kasi nga, yung isang bagay pala na ayaw, ginawa ng asawa. Bakit na ginagawa yun? Patuloy ginagawa. Kasi nga, loves, alam mo, I don't like it when you are doing this or that. Loves, alam mo, I don't like it kapag halimbawa, makalat dito or magulo dito. Or I don't like it na kapag nag-aayos ako dito, para kang walang pakialam. Bala ko Hindi tayo nagpaparinig. Pero, yun naman, di ba? At ako naman, kapag may mga bagay na gusto ko or hindi ko gusto, kahit tip pa paano. Tip number 1 pa lang yan? Tip number 1 pa lang tayo. Di ba sinasabi ko naman sa'yo? Di ba? Pero siguro lang, ayusin lang natin yung pagkasabi. Hindi na, madalas, we're kasi kapag may bagay na hindi gusto, minsan kasi inaatake natin agad yung asawa natin Atak! Di ba? Ito yung pagkakaiba. Common na to, but sa hindi pa nakakalam, alam mo yung I and you statement, iba yung dating nun halimbawa, ikaw talagang kalat-kalat mo, or sasabihin ko, loves, I think I don't feel right na makalat dito. Di ba parang iba yung dating? I don't think na maganda kapag ganito. Di ba? Kaysa naman you. Pero hindi man naman na nambal mo lang punutan. Minsan naman ano to? Ayan naman, sabihin ko, sabi niya, ano to?
Ayun, kapag ka mga 100 times ko nang sinabi, tapos ganun pa rin, Ano to? ayun, sasabihin natin diretso, di ba? Para naman mapaalala. Napapaalala na medyo firm na. Kunin mo yan. Kasi nga, sinabi ko na mga 100 times, of course, I'm exaggerating. At, uy, andyan pa rin naman. Pero ganun talaga. Don't expect na kapag At ito least, pa pala, ito at pa. least specific. Specific yan. Dapat Ito pa, specific, hindi na hindi na hindi vague. hindi vague. Yan. Specific. Ano to? Ano tong kalat na to? Kunin mo to. Di ba? Okay. Balik mo yan. Diba, ayos mo. Parang galit ka. Ay, hindi naman. Hindi naman ito pagkasabi. Pero ito pa. Hindi kapag sinabi mo na, mag-expect ka na magbabago na agad or gagawin niya na agad. Minsan nakapakakalimot din yan. Bahala ka. Di ba sinabi ko na to sa'yo? Yun nga you need patience then. Especially kapag asawa is makakalimutin. Gusto lang ata gagawing blanket excuse. Hindi. Pero honestly. Pero ganun talaga minsan. Tsaka makakalimutin at tsaka poor yung communication skills. Yeah. So, Kaya yung pagko-communicate naman natututunan to Inaaral natin dapat to. At maging observant tayo. Kaya nga, kahit poor yung communication skills, dapat mag-communicate. That's my point. Tama. Pero I think I cannot overemphasize yung communication. Kasi ang dami talagang awayan na dahil lamang hindi na communicate na maayos. Ang dami talagang 'di ba? Kasi maliit na tension kapag hindi na pag-uusapan. Alam mo 'yan, lalaki at mapupuno 'yon. Magulat ka na lang isang araw, sumabog ka na, nagwala ka na. Wow! Parang pero totoo, 'di ba? Hindi naman 'yun yung tension kasi hindi naman 'yan bigla-bigla sasabog Sumasabog lang yan kapag ka napupuno. Napupuno yan, nagbi-build up yan kasi hindi na pag-uusapan. So, ayun. Ano pang tips mo sa para maging Number 2. Hindi. Dito muna tayo sa communication. Sorry, communication. Ano pang tip mo para mas maging maayos yung komunikasyon ng mag-asawa? When you communicate kapag yung emotion is medyo hindi on fire. So mag-usap kayo ng problema kapag hindi mainit yung ulo niya. Yun mo yung gusto mong sabihin? Oo naman. May mga times na tama. May mga times kasi na pwede tayo mag-usap at may mga times na pwede munang palamig muna tayo kasi mag-aaway lang kayo. Kapag mataas yung emosyon, you can speak about your concern during that time. Siguro kapag alam mong like masyadong mataas yung tension, or halimbawa yung emosyon mo mataas, tahimik muna ako. At ganun din siguro vice versa, no? Pagka alam mo na mataas yung emosyon ko, for example, pwede ka namang if pag nag-encounter na parang may misunderstanding na to, slow down. I like that. Kasi kahit rational point pa yung kahit tama ka pa, kahit on point ka pa, kahit na pero mainit ulo niya, hindi niya titignan yung tama mo. Kapag merong hit na kapag on hit ka. On hit. Parang mayroong misunderstanding. Yeah, I got it. It's better to na lang. That I think is a very good point. Really there is a time na to speak, there is a time na kailangan nating manahimik, kailangan nating magpalamig, kailangan muna nating dumistansya. Kailangan nating time is precious. Right time, I mean. Hindi timing. Timing is timing is key. Ayun. Timing is key. The good time. Ayun.
tama, kung mahihingin ka naman sa asawa mo, huwag ka namang humingi ng alam mo mainit yung ulo niya, tapos di ba? Magsabi ka ng mga concern mo, tayo mo naman siguro, timing. At saka timing mo na pag may pera, humingi. Ayun Labs, gusto ko ng ganito. Timingin mo na alam may pera. mo naman yung sweldo, kasi kapag malayo pa yung sweldo, tapos konti lang yung pera, tapos hihingi ka baka Tinatiming na yung bonus ko sa yung magbayad ng tax. Kaya ako nagbabayad. Kaya hindi tayo muna magbabayad ng tax kapag first month pa lang ng First taon. month, pero na timing usually naka-timing sa sa bonus ko. Hindi, wag mo na natin pag-usapan yung bayarin kapag malayo pa yung Pag-usapan natin, sige magbabayad na tayo, pwede na siguro to. Alam naman natin yung schedule. Ayun. Tapos kapag may pera na siya, ayun, hindi kami. Ay, sa labas. ano? Parang hindi sigurado la. Ano pang tip mo kasi malapit naman tayo. Yun, timing. Timing, okay. And sa pa, magandang communication. Ayos na communication. Ano pa? Next, number 2. Dito, wag muna tayong umalis dito sa communication. Dito lang kasi isang libro to. Isang episode. What? Ay, talaga. Sige, pagbigyan natin. Nagmamadali. Anyways, ano pang masabi mo para ma-improve yung komunikasyon between mag-asawa? Ikaw muna. Sinabi ba ni James to be quick to listen and be slow to speak? Yeah. Ayun. Sabi nila, isa lang daw yung mouth, pero dalawa yung tenga. Kasi pag meaning dalawa, meaning anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pwede mo lumusot sa kabila. Joke. Pero seriously though. Meaning, you need 2 ears to listen. Meaning nun, you need to listen more kasi dalawa Ayun lang, yun ba yung gusto mo sabihin? Yes. Yan nga Yun! Pero yeah, be quick to listen and be slow to speak. I think we need to realize na yung komunikasyon, hindi lang pagsasalita yun. Kasama sa komunikasyon yung pakikinig. Tama? At may mga times na kapag may gustong sabihin yung ating partner, kailangan lang nating makinig. Kasi minsan ganito tayo. Ay, guilty naman tayo dito minsan. Kapag wait. Yan. Wait. Eto. Guilty naman tayo. Guilty naman tayo dito. Wait. Saglit lang. Okay, seryoso na tayo kasi malapit na tayo. Minsan pag nagkukwento, gusto lang talagang magkwento yon. Pero minsan nagkukwento, sa isip mo, parang calculator ba na may solusyon na? Kaya sometimes we need to discipline ourselves. We need to stop ourselves. Yes. Kasi pag nagkwento, parang minsan, magkwento lang talaga. MMK lang, hindi na kailangan na hindi na kailangan ng solusyon. MMK lang. Ganun talaga. Ako naman personally, sometimes, intentionally, deliberately, I had to stop myself from speaking kahit may gusto kong sabihin, kahit alam ko na yung dulo nito, kahit alam mo yun, I still have to stop myself from speaking na sasabihin, alam ko na to, or wala, magiginig lang tayo. Kahit alam ko na, kahit minsan kwento na sige lang, pakinggan lang muna natin. Inulit lang pero sige lang, kunyari hindi ko na kunyari hindi ko narinig pa. Pero ganun talaga minsan, kailangan lang natin makinig kasi may mga times talaga na na ganun tayo hindi naman tayo naghahanap ng solusyon, naghahanap lang tayo ng ear to listen
sa atin. Tama ba yun, Labs? Tama ba yun? Komunikasyon pa lang tayo, saglit lang, bagti 30 minutes. Ito pa. Nalilate. Kasi malapit ka na. Siguro we should learn to compliment more, criticize less. Tama ba yun? Ang tipid-tipid natin minsan sa compliment eh. Whenever we have chance to, compliment our spouse, our partner, gawin natin. Di ba? Tulad ngayon, di ba? If you think na ang ganda-ganda ng asawa, sabihin mo, ang ganda, you're so hot. Anyways, lalo na publicly, if you had the opportunity, you do that. And you never criticize. Sometimes na-fail tayo dito, but I think you should never criticize your partner in public, di ba? Sorry, ko na sabihin. Singing voice. Hindi, okay lang yung mga biruan natin. That's okay. I'm fine with that. I'm good with that. Pero ayan, I think kailangan natin matutunan to that we should compliment more and criticize. Yes. So, dito na muna tayo siguro magtatapos ngayon kasi nasa bababa na yung asawa ko. So, yun na muna for now. Ano yung tip natin dito? Communication is key. So, napakalaga nun. Let's learn and masayang journey to, yung buhay pag-aasawa. We are really convinced na yung buhay pag-asawa ay parang ang buhay ng Kristiyano ay masayang